Okay, pag-usapan natin ang mga piklat na hindi mo basta-basta makikita. Merong isang sakit na nagiiwan ng marka, hindi sa banat, kundi sa loob mismo ng utak. Isang piklat na habang buhay mong dadalhin. Alam nyo, pag sinabing peklat, ang unang pumapasok sa isip natin, yung nasa balat, 'di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga sakit na nagiiwan ng markang mas malalim pa riyan? Mga markang humuhubog sa buong pagkatao mo mula pa noong bata ka. Tingnan nyo to, ito yung brain scan ng isang 29 years old na babae. At yung mga nakikita nyo na yun, yan yung resulta ng impeksyon na nakuha niya nung get this, 18 months old pa lang siya. Sobrang bata. Halika, balikan natin yung kwento para maintindihan natin kung paano to nangyari. So, hindi ito yung typical na TB na iniisip natin na nasa baga. Iba to. Ito yung tinatawag na neurotuberculosis or NTB for short. At grabe to kasi pag sinabing NTB, yung central nervous system na mismo ang tinitira. Ang ibig sabihin niyan, yung Mycobacterium tuberculosis, yung mismong bakterya ng TB, ay hindi na lang nananatili sa baga. Naku, kumalat na siya. At ang pinuntirya niya, yung utak at yung mga balot nito. At pag nangyari yun, usapang life-threatening na talaga. At ito yung talagang nakakalungkot. Tignan niyo yung datos. May pattern eh. Hindi basta-basta tumatama tong sakit na to. Parang namimili siya. At sino ang target? Yung mga pinakabata, yung mga malnourished, at lalo na yung mga batang galing sa mahirap na pamilya. Ang delikado pa dito, yung mga unang sintomas, nako, pwedeng mapagkamalang ordinaryong sakit lang. Mataas na lagnat, pagsusuka, panghihina, pangingisay. Pwedeng isipin na trangkaso lang, di ba? Kaya naman sobrang kritikal ng susunod na mangyayari. Dito na tayo papasok sa proseso ng diagnosis at dito nyo talaga makikita kung bakit bawat oras, bawat minuto ay parang isang karera para sa buhay. Para mas maintindihan natin, yung traditional na diagnosis, yung culture test, parang nagpadala ka ng sulat via snail mail. Aabuti ng ilang linggo bago mo makuha yung sagot. Pero yung molecular test, parang nag-chat ka lang, instant sagot agad. At sa ganitong sakit, yung bilis na yun yung pwedeng pagkaiba ng buhay at kamatayan. At habang naghihintay ang mga doktor sa resulta, eto yung nangyayari sa loob ng utak ng pasyente. Bawat oras, bawat araw na lumilipas, patuloy na sinisira ng bakterya yung utak at yung pinsala, kadalasan hindi na naibabalik. Gaano kalala? Tingnan nyo to, 76%. Ganyan karaming bata ang nagkakaroon ng hydrocephalus. Ang ibig sabihin niyan, nag-iipon yung tubig sa utak na literal na pumipiga at sumisira sa brain tissue. Grabe! Tapos, 60%. Sila yung nagpapakita ng basal meningeal enhancement sa scan. Anong ibig sabihin yan sa simpleng salita? Matinding pamamaga doon mismo sa pundasyon ng utak. Napakadelikadong lugar yan. At ito pa, 36%. Nagkakaroon sila ng infarcts. Alam niyo kung ano yun? Stroke. Tama, mga bata nagkaka-stroke dahil sa infeksyon na to. So, sa gitna ng lahat ng to, paano malalaman ng mga doktor kung anong magiging kapalaran ng bata? Well, mayroon silang ginagamit na sistema. Isang staging system na parang mapa ng nakakalungkot na paglalakbay na to. At ito yung pinaka-critical na punto. Yung chance na makasurvive ng bata, hindi siya nakadepende kung gaano na siya katagal may sakit. Nakadepende siya sa kung gaano nakalala yung kondisyon niya sa mismong oras na na-diagnose siya. Ito yung BMRC scale. Brutal pero malinaw. Sa stage 1, gising pa yung bata, may malay. Sa stage 2, may malay pa pero may mga problema na, tulad ng hindi maigalaw yung mata. Pero pagdating ng stage 3, comatose na siya. At dito, nagiging catastrophic na ang sitwasyon. At para makita nyo kung gaano ka-critical yung staging, tingnan nyo yung pagtalon ng numero. Sa stage 2 ang mortality rate mga 21%, pero sa stage 3, umakyat siya sa 87.5%, halos 9 sa 10 bata. Hindi ka ni panipaniwala. Sa paano naman yung mga nakakaligtas, dito na tayo sa huling bahagi at dito natin tatanungin ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng mabuhay para sa kanila. Kasi kahit i-consider mo lahat ng stages, yung overall mortality rate sa isang pag-aaral ay 40%. 4 sa 10 bata hindi nakakaligtas. At para doon sa ilan na nakaligtas mula sa stage 3, ito yung sinasabing mismo ng pag-aaral.
Lahat ng pasyenteng nakaligtas sa stage 3 TBM ay mayroong matinding kapansanan. Walang exception. At dito na tayo bumabalik sa pinakaunang larawan. Yung mga tumigas na bukol-bukol sa utak ng 29 years old na babae. Yun yung mga piklat. Yun yung permanenteng ebidensya na dumaan siya sa stage 3. Yung MRI na yan, hindi lang siya medical scan. Para siyang talambuhay ng isang batang nanalo sa karera laban sa oras. Pero hindi nakatakas sa mga marka nito. Kaya sa huli, may iwan tayo sa tanong na ito. Sa dami ng mga batang nasa panganib, sa laban natin sa isa sa pinakamatandang sakit ng sangkatauhan, baka naman ang tanging tunay na sandata natin laban sa mga peklat na ito ay ang bilis.